Good morning. Nanata sa itong part 10. Kini siyang the truth about predestination. So, only pinaka-last part. Ang 9 of 10, nag-isgot siya predestination nga mabasa nato sa Bible in the context of God's plan. Hindi lang misuse and abuse nga verses. So, nga ito itangan because naamag sa Bible, naamag ka nabasa, consistent siya, na siya. So, karon part 10 man so sugot ta sa part 9 review. And then after that, I have 3 points to discuss. Una is the kind intention of God's will. And then next is the foreknown can still be rejected. And then the stages of man's glorification. And then itong reflections. So, unang tulog kabutang atong tinawon after sa atong review. So, ito may atong nahinduman sa part 9. Nahinduman ato kung sa atong discussion na nahinduman, part 9. Humanata sa katong tulip. And then, nagsugod mag-discuss sa predestination, mabasa ito sa Bible. Okay? So, I'll explain nga, kanang predestination is actually plan sa Ginoo. God had a plan before He created the universe. So, doon na plano. So, unsa man ang plano? Si Christ would die for the world. Pagkamatay siya para sa mga tao. So, niya, ang destiny sa mga mutuo, man siya eternal salvation or heaven. Ang katong mutuo, eternal damnation or ito na sila sa impyerno. So muna siya actually ang na-defined na destiny before the foundation of the world. So in a sense, mura predestination. Pero dili siya force na predestination. Ang concept again sa mga Presbyterians, for example, kaya predestination na is, man is not capable of choosing God. O hindi siya kaya magpili. So as a result, God predestines. So Ginoo mag-vote, o ikaw langit ka, ikaw impyerno ka. So, muna ang predestination nila na no matter what to do, kung pa-impyerno ka, impyerno ka. Even if buutan ka, kung dautan ko ka, para langit ka, kaya dipili naman daan. But the predestination niya sa Bible is, di-define na daan ang destiny as part of the plan. No, si Kristo ang pagkamatay, ang niya katumuto, yung destination niya is langit. Ang dili, destination niya is impyerno. Okay? So, muna itong itanaw din karon starting sa part 9, na naagay sort of predestination. No, na-define na daan ang destination sa tao. Pero depende sa response sa tao. So, usa sa itong ligan, for example, 1 Peter 1:20, na He, referring to Christ, was foreknown before the foundation of the world. So, kapag magtukod ang kalibutan, may mga daan ng Ginoo na si Christ, magpagkamatay siya. So, in fact, ang word foreknown is actually the word prognosis nato. Prognosis, advanced knowledge. So, siya big word, no? The retro is before foundation of the world. So, unang, in a sense, para sa plano, ang holy destiny ni Christ, may buhat ko niya. But kung sa po yung response sa tao. Katong parang foreknown, foreknowledge, same na siya na prognosing. So, katong ni Peter, this man delivered up by the set plan and foreknowledge of God, you killed using lawless men to crucify Him. So, diya makita na to nga, katong iyang kamatayan is not accidental. Kaya daghan po putudlo nga, pagkarin ni Cristo Kingdom, gidayang tukod, pero bisa likoy man siya, church na lang usa, nibalik ng kingdom. Kung rabag, wala sa kibaw, i-reject siya. Diba? Wala pa kaya rin magtukod kalibutan, nibaw na daan, wala mo ng foreknowledge, no? Diba ang daan? Prognosing. Next, muna siya, no? Atong plan, abot na kitang time, ipadala si Christ, born of a woman, born under the law, to redeem those who are under the law, so that we might receive adoption as children. So, muna siyang part sa predestination. Katong mo daw ba, sa itong gospel, for example, pabaptize, ma-adopted siya. Muna siya sa predestination. Na, kung mo daw sa then ang yung destiny is, may mo silang adopted sons of God. Kay, may mo mantang son of the devil. Christ said, you belong to your father, the devil. Ang mga Jews all na nag-claim na God, no? Sa John 8:44. So, kaya the son of the devil, tama ang kinangati, that's part of the plan. And through the death of Christ. And then, atong ipakita rin nga, dipili ta before the foundation of the world. So, dipili na daan ang tao. Kung nang i-emphasize na siya, kinang pagpili diha, kanang wala ang dipili. So, ang tao may dipili over the angels actually. Pero it doesn't mean nga kung dipili ka, automatic na. So, yung dire, no? For it is clear that He did not come to help angels, but the descendants of Abraham. So, dire makita na to nga si Christ, part ng His plano. Mari siya to help the descendants of Abraham, dili angels. So, ang mga angels, nakasala na siya, pero yun na,
keep sila karon sa paningin Tartarus, and then keep in chains of darkness until judgment. So nagulat lang na sa paghukom. And then there is that, no? Christians kinasama, you believe that there is one God, you do well, even the demons believe and tremble. So kita to, mga demonyo nito, pero wala agad, nag-handlock ko sa dili sila pa sa chance. And then, there, in Jude, the angels that keep their own position, but left their proper dwelling, has kept in eternal chains, in deepest darkness for the judgment of the great day. So, klaro. Yeah, sa Ephesians 1:5, that having predestined us. So, katong i-choose, diba, verse 4, he choose us. And then there is a 5, predestined us. Karon mausa nga verse niya sa Romans, dito lang makita na to nga, ang gi-choose, predestined. So, again, gi-predestined us to adoption as sons by Jesus Christ. So, makita na to nga, ang tao, gi-predestined nga i-adopt. Pero again, magdepende sa response sa tao. So, ang Greek niya, lahi, rather than prognosis, kung nabasa niyo na siya, pro-orisas. Pro-orisas. Naga po lang pro, before, predestined. And then, arin na ta sa review lang to, no? So, the part 9 to siya, nga, ang ilang verse actually is 1 to 8 to prove nga, una, di predestined ta, sa nasa verse nila, Ephesians 1, 3 to 8. Nga to, up to 14 na itong gamiton para nakuha itong context. So, continuation na ito, last time, human raman ta sa Ephesians 1 verse 6. Verse 7 to 8, very makita na to, nga, it's really part of God's will. So, there is a verse 7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace, which He made to abound toward us in all wisdom and prudence. So, muna nga, makita na to nga, ditubos ta, ginibilid ta. Kung may purpose, pag ni Christ, ginibilid ta. Kaya naiyam ta sa yawa. Through His blood. So, itong blood nga, sa ito na ito na andang na daan before ito na himong kinibutan, bakit tao. Nga, ito, forgiveness of sins, according to the riches of His grace. So, kana, ano lang ba na to sa kind intention of God's will. So, try na to. 9, having made known to us the mystery of His will. So, kanang iyan pansaw na mystery pa sa unang panahon. Karon di pakita na nato. Wala ko mapil diri, but I remember na mga angels gusto mo tanaw ni usa man klase nga buhatos Ginoo, ha? So, even angels long to see. Ana sa Peter nga, I think 1 Peter 1, siguro 12 ba to? Anyway, kaya according to His good pleasure, which He purposed in Himself. So, klaro kayo na nga, ang Ginoo, nasa yung tinuha para nato. That in the dispensation of the fullness of the time, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth in Him. So, dire, isa nila sa heaven, ang mga angels, ito mga faithful, ito mag-stay. Nga, kita po, there's kalibutan ng mga nagdawat, then i-gather na siya as one. So, magpuyo niya. Kaya katong mga angels na nakasala, kung mga tao sa nagili, kung dawat kang Christ, di mo itong Christ, na naman sila gitagana nga lugar, asa sila tayo ng British Interno. So, again, last time, atong emphasize nga, si Christ foreknown before the foundation of the world. So, katong iyang pagpasakit, iyang pagpakamatay, may ba ano ganda, dili to sa ingon nga, murag accidental. Kanin, ato na ito na ganina sa review nga, pagkabot sa saktong panahon ha, mayroon si Christ, muna ba woman, board of the law, to redeem niya, aron padawat ang adoption. Kaya mo na siyang part sa plano. So, and because you are children, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, applying Abba Father. So you are no longer a slave, but a child. If a child, then also an heir through God. So, iridiro ko ta. Nga nataka importante sa Ginoo. And I hope, atong utang importance ko ng Ginoo sa ato tinabuhi. And then, in Him also we have obtained an inheritance. So, siyempre, regiro mo ta, so natin inheritance. Now, being predestined according to the purpose of Him. So, appeal dyan po ng inheritance sa predestination na plan. Again, kung dawat ha, muna imong makuha. Muna imong destiny. So, according to the purpose of Him, who works all things according to the counsel of His will. That we who first trusted in Christ should be to the praise of His glory. So, dali, nakita natin na predestination. Kaya ang word predestination na, parehong ginasya sa atulato ng word predestination. Pero trawa, that we who first trusted in Christ. So, kung sa may kasabotan kung sa nga klase predestination, tanan ninyo. Wala mang yun na predestined lang ta tungkol kay gustos Ginoo. Di ba, na-part ang tao? So that we who first trusted in Christ should be to the praise of His glory. So, na-salig. Kung di ka mo salig, wala. Or trust or faith.
No? Kaya mo na siya ang trust. So, kung na ikalipay na sa Ginoo. So, dili tanan nga tao actually, ano kung kahimot sa Ginoo, although ang tao, ipili na sa Ginoo. Di pagkamatyan, di ba? So, na-involve na trusting. So, naibuhat ang tao, di ba? Okay. So, although nito tayo yung intention, God's intention is really very kind, pero dili lagi automatic. Naagay nga niya katong nag-trust in Christ. Sabay niyo makuha niya. Dire again, according to the purpose of Him, who works all things according to the counsel of His will. Pero ingat that we who trusted, okay? So, klaro nga, dili lang katong kabubuton ng Diyos Ginoo, but naay condition nga nag-trust ka. Yeah. Kaya ma-expand pa may pang literal. Kaya itong example sa literal. Did I comment before I proceed? Wala? So, ako ipakita dere ang Greek katong sa 11, Orestes. So, ang word katong likita po orizo na siya kanang na proof. Muna siya katong predestination. Dili na prognosis. Lahat ka prognosis katong advanced knowledge. No? Kinigalis, ang term na predestined na diya. So, ito again, no? Predestined. Dere, sa Ephesians 13-14, pala na to, in Him, you also trusted. So, kita na to. Di balik ang trusted. So, nag-trust. So, katong wala mo trust, di siya covered. Pero kung mo trust lang ka, covered ka. After you have heard the word of God, the truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. So, pinanglan ang big faith. So, trust, faith. Nadia. So, dipili na ta, gusto Ginoo sa nga, ma-adapt ta. Kaya tibaw sa kasalanan ta, i-adapt ta. So, muna ang part sa illustration, i-adapt ta niya. Pero, nag-condition sa atong pagtuo, atong pagsalig. Dili kay, bisag di ka mo to, okay lang, kay ipili na kasi Ginoo. This is unjust ba? Ikaw, manikamo kag mayo, pwede mo simba, o sa'yo pa kaya ka, wala ka ipili sa Ginoo, loy kaya ka, katuno, simba-simba, palangit na siya ipili sa Ginoo, langit di siya, wala unfair kayo. So, anyway, trust man ta, sa diyan, nagdungog na itong pulong sa kamaturan, katong gospel of our salvation, niya atong ituan, o isigyuhan ta kuno sa Holy Spirit of promise. Niya, who is a guarantee of our inheritance. Nag-isip ko siya inheritance. Kaya irediro man ta. Pero ang irediro again, kanang mo trust. Bila ko to sa trust ha, later na will show you, napay more than that, ano ka may irediro ka. Nadiling nga, ang lang concept natin, basta ipili ka, okay na. So there, until the redemption of the purchased possession to the praise of His glory. So I hope, klaro na ito balik to the praise of His glory. Ang question is, sa matas Ginoo, nakahatag ba himaya niya? Knowing those things ba nga, grabe na si plano Ginoo, no? So dato, I hope matong kinabuhi kanunay na magpakita sa iyang himaya. Okay, so I hope nakita na ito, mamay kay Ginoo. Mga kung ito lang, the kind intention of God's will. Hindi kasi ang intention. Pero, depende sa tao. Nagadepende yun sa tao. Iyang pagtuo, iyang pagsalig. In fact, di lang puto sa tuo na siya. Later, we'll see. But before I proceed, na may comments, suggestions, or clarification? Wala? Dire, makita sa nato, no? Kato nagwali na si Peter sa gospel. Human siya nagwali siya, let the entire house of Israel know with certainty that God has made Him both Lord and Messiah. This Jesus whom you crucified. Now when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and to the other apostles, brothers, what should we do? So, iba part sa plano sila is pagkamatay sa Kristo. And then later on, ang utuwa to, mga maluwas, ang utuwa pag-bautismo, maluwas. Kaya karon na yung mga tao ituo na gani sa gospel, isakita na sila kasi yung mga tao na pag siya ang buhaton. Now, sa may tubang ni Peter, ingon ba siya na dipili na mas Ginoo, okay na mo. Wala, napay buhaton. Diba? There, Peter said to them, repent. Mag-usap na mo. Magbago na mo. Sa ilang predestination, wala ng concept of repentance. Ano naman? Una is, hindi ka capable of repenting. You cannot choose God there. Diba? Hindi lang yun yung capability. So, wala yung ng repentance. Kanya, kung kaya niyo mag-repent, hindi man mausap ang plano sa Ginoo. Diba? Kaya, kung langit ka, langit. Impyerno man. So, wala ka. Pero yung repent, mag-usap na mo. And be baptized everyone of you in the name of Jesus Christ, so that your sins may be forgiven, and you will receive the gift of the Holy Spirit. So, klaro kayo, no? So, for the promise is for you, for your children, and for all who are far away, everyone whom the Lord our God calls unto Him. So, itong pagkatagon. Ang pagkatagon is through the gospel. Okay? Kung man yung mabasa na ito sa itong Thessalonians.
Anyway, so kada kita na to nga naagi buhaton ng tao. So, di pagamatyan na, pero hindi automatic. So, klaro, plano sa Ginoo, mo na siya. Pero i-redeem ka tong magpa-redeem. Kung mo-reject sila, dili sila pwede ma-appeal. So, pero kung tagaan mo anything ang tao, maka-benefit siya kung mudawat siya. Kung di siya mudawat, hindi siya ka-benefit. Kasi tagaan ka ng mga 1 million. Kaya, di siya mudawat, hindi ka ka-benefit. Pero mudawat ka, that's the time you get the benefit of that kind of gift. Diba? So, nga po nang gibuhat sa Ginoo. Okay. So, karin na sa second part. The foreknown can still be rejected. So, sabi sa mga ani. Nga naman isa nga, the foreknown. Isang nga foreknown ani. Na may idea. Katong nasayo na daan. Si Christ was one. Diba? Klaro mo to. He was foreknown before the foundation of the world. Lalo part na to sa plano ba? Nga magpagkamatay siya. Who else ang gitawag foreknown? Who else kaysa pa'y di foreknown? Nga ba? Ang angels? Isa pa? Kasi nga pumilain. Prophets? Okay. So actually, ang foreknown ko kaya pong mga tao, dipili niya. Di ba? Si Christ foreknown, anas kalis gito ba? Si Kristo pagkamatay. Ang part at itong side, katong iyang pagkamatyan mo, part sa foreknown. Mga tao yapon. Okay? Kaya kini mga topic, I would say, difficult gini siya to understand. Labi naman yung portion nga, mo appear yun ay predestination nga word, o niya, kung what they not background, mawagid ka. Anyway, so it's actually kita gapon. Di ba kanina, ato napakita, or sa last meeting pa nito, He choose us, niya, ang He-choose, He-predestined. Di ba? Nakuha ito kanina, Ephesians 1:4, He-pili ta before the foundation of the world. Kung niya, He-predestined ta, ato sa kanitong adoption. Di ba mo ito? So, sige. Ari na ta sa Romans, kay kinay usaris kanang murag ligpon na verse nila, pero di tamada kung nata enough background. In sa verse 8, we know that all things work together for good for those who love God. So, doon ay qualification na. For those who love God, dili katong dipili sa ginodaan. Diba, lahat man ang dipili na sa ginodin, katong predestination concept nila ba? So, katong nahigugma sa Diyos. Who are called according to His purpose. So, katong nahigugma, ginatawag dato. Okay? Ginatawag. Pero, kung saan na pagtawaga? So, gipili na sa daan, anong tawag pa niya? Diba? Anong iyo pong tawag? Gipili na ginami mo. So, yes, gipili ta over the angels. Pero, naipagtawag, aron ta mo respond, kaya dili automatic yun. In other words, naagi counterpart ang tao, naibuhaton ang tao para kaka-avail ang planos nino. Aron ba, kanto ni mong destiny nga, para langit ba, o dili kay, wala kang mahimo. Hindi ka capable of choosing, and so on. Kung manilagin sa destination nila. Nahis ko tayo calling, nahimugma, itawag. So for those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn within a large family. So nahis ko siya o foreknew. And then, predestined. So, hindi siyang di-foreknew, just like si Christ again. Si Christ, foreknown na siya nga, magpakamatay. Kita po na tao, foreknown po ka na pagkamatyan. Kunya, iyan ang di-predestined, no, nga conform ko ta, ito na ibig sabihin. So, wala ingon nga di-predestined nga langit mo siya dito. Katong nga taong madawat, mo-conform sa iyang isa. Kunya, para makuha na ito nga foreknow is more or less pareho na sa iyang ipili. Kaya katong sa Ephesians 1:4, He chose us. Verse 6, He predestined ta. Kanya, sa 11, ibisgo po rito, nga He predestined ta. So, pili siya, foreknow, predestined, ano masabta na ito siya, matutas laing chapter. Kaya na example of kanang di foreknow ng mga tao. Na example. But dili tanan nila, bisag i-foreknow na sila, ang ilang destination is a certain place, dili tanan nila nakaabot sa bawang place. So, muna point rin nga, the foreknown can still be rejected. So, there is a chapter 11. So, I asked them, has God rejected His people? So, referring to the Israelites. I-reject na ba ko ang mga katawhan sa Diyos? By no means. Wala eh. I myself am an Israelite, a descendant of Abraham, a member of the tribe of Benjamin. So, tingin ni Pablo, wala kang reject sa Ginoo ang iyang katawan. God has not rejected His people whom He foreknew. So, kita na ito, nga na example of, klaro example nga mga tao yang di-foreknew. Diba?
Kini nga gipurno dire referring to the itong gipili niya nga special people. Mura gamay nga context ba? Katong dako nga context kung sa tanang tao gipili niya, katong diya po itong purno, katong gipili. Kini mura smaller context sa mura kini kan nagot ang Israelites mura karon daw shadow, dili bilang mutugpan ba. Pero shadow lang siya. So, ang mga Israelites nga yung gipili, gipurno po na niya. Ayun, we learn from this nga, dili tanang gipurno sa Ginoo kaabot yun sa iyang isaad, iyang destination. Naigibuhat sila na naka-disqualify them from reaching the destination nila. Okay? So, dili necessarily nga gifurno ka, di na ka ma-rejected. Muna, the foreknown can still be rejected. Hindi pa natin nakita example, but pinabrahin na to. So, do you not know what the scripture says of Elijah? How he pleads with God against Israel. So, muna yung muna. Then lang tayo continue atong plan kay ako lagi emphasize rin nga before no. But in the same chapter, later on, verse 17, 18, before that, na ako ipakita ang Greek. So, kanang for no, again, kini siya, okay, past tense man na i-epsilon niya. So, literally, katong prognosis niya, pro-igno, kina-epsilon because of past tense. So, katong prognosis. So, the same word katong si Christ, nga di porno, nga magpakamatay. So, nga kita ang di porno ta, ang di pakamatyan. In other words, naibaw ang daan ang di pakamatyan, naibaw ko daan kinsa na pakamatay. So, manang foreknowledge niya. Manang foreknowledge niya. So, try na to sa verse 17, the same people na di ka-istorya ni Paul. But if some of the branches were broken off, and you, a wild olive shoot, were grafted in their place to share the rich fruit of the olive tree, do not boast over the branches. So, may tambang ni Paul. So, may pasabot na, isa man yung mga branches ko nung broken off, o cut off, iputol. Isa man yung mga tao. Ha? Yung mga Israelites. Katong gifurno. Katong gifurno sa verse 2, gifurno na sila, dipili sila, mga gifurno din. Yung kaya, giputol sila. So, may hinungdan, giputol sila. Kunya, gipulihan sila, o isa man yung mga wild olive shoot, the Gentiles. Kitang mga Gentiles, hindi Israelites. Giputol sila para mapulihan. So, klaro, no? So, do not boast over the branches. Kung hindi kita ko nung manghambog ka kay pasakay na biyata. Sila giuna. Sila gi-original. So, posibleng ipilis gino. Sa katungyang ka, no? Kaya, gipasakay ka, if you do boast, remember that it is not you that support the root, but the root that supports you. So, ayaw paghambog. Ayaw pagsalig. That was, manikamot ya po ka. Mali ka mong salig. Sa 19, you will say branches were broken off so that I might be grafted in. Tingin ni Paul, that is true. Sakto na, giputol ang magsanga, karoon na po na, grafted. They were broken off, the reason is because of their unbelief. But you stand only through faith. So do not become proud, but stand in awe. So nanay reason niya, nakatong before no, ma-rejected sila because of unbelief. So diya makita na to, nga, yes, ang tao in general was foreknown before the foundation of the world. Christ was foreknown to die for the people. Pero, even if foreknown na ta, dipili ta over the angels at mga previous discussion, if we don't believe, yapon ta ka-appeal. Okay? So, naagi buhaton tao, dili kay ikaw foreknown ka, langit ka, no matter what you do. Yeah? Dili mo na concept of predestination. So, katong planos dito, ang predestination dito is, again, define in advance ang destination sa mutuo sa Diyos o kang Kristo. So, just in the same way, kining mga tawhana, i-forno siya, brabag smaller context, i-forno sila, i-choose sila over all the peoples of the earth, pero, hindi sila tanan nakaabot sa promised land. Ang reason is unbelief. So, nag-depende yun sa atong pag-believe sa Ginoo. So, diha, muna nga na ito kung ipakita nga katong graph ka na to, or mag-overview, kung nag-condition yun sa belief sa tao. So, klaro na, no? Nya, tala na ito sa 22. For if God did not spare the natural branches, perhaps He will not spare you. So, dumating ang daan ng mga Gentiles. Kung wala ka na i-spare sa Ginoo, ang katong mga original, putol niya, bantay mo. Hindi mo kaya na kung nagtanong. Hindi mo kaya putol Ginoo. Putol yung original, kamo pa kang grafted lang. So, mga point ito. Note then the kindness and the severity of God. Severity toward those who have fallen, but kindness toward you, provided you continue in His kindness. Tonight, give provision. Kinalang provided you continue in His kindness. Kung hindi ka palayo, hindi ka po. Bisa, forno na ka.
And then, siya, otherwise will be cut off. You also will be cut off. So, klaro nga yan. Huwag ka nag-spell sa Ginoo katong iyahang original, kamo pa ka. So, kung mapadayon mo siyang pagkaayo, nga, okay, kindness, pagbabilin. Pero, kung dili, maputol siya no. Putulan mo. So, again, nagdepende sa atong pag-remain, sa atong pagsalig sa Ginoo throughout. Bisan pag example sa Old Testament, nga gifurno si Ginoo, i-choose niya, gifurno niya, predestined to sila ang to the promised land, dili sa tanan nakaabot tayo sa promised land, or Canaan because of unbelief. Verse 23, and even those of Israel, if they do not persist in unbelief, will be grafted in. For God has the power to graft them in again. So, klaro kayo, nga even katong karon na dili mo tuo, kung dili sila mo persist, anak, minalos mo change sila, mag-repent sila, mo tuwa na sila, mo salig na si Ginoo, then pwede silang ibalik sa Ginoo. So, klaro kayo, nga na-condition sa kumubalik ka sa Ginoo. Just like the prodigal son. Diba? And then, for if you have been cut off from what is by nature a wild olive tree and grafted, contrary to nature, into a cultivated olive tree, how much more? Well, those natural branches be grafted back into their own olive tree. So, ngayon ni Pablo, now all these things nga na-ibra predestination, si Pablo ang nag-isgot. Pero kita na ito nga, kambir, nag-condition din sa atong pagtuo, atong pagpusalig. Even if ituo na karon mo, biya ka, mawagtang ko na, kung balik ka, diya po mabalik po nimo. Dili kay dipili na kas kinudaan. So may kalahian sa predestination sa Bible o sa predestination nga ilang itudlo. Okay? Na questions, comments? Kasi namin new insight nakita based sa mga verses. Okay, share. Kasi namin nakita pa na overlook na nato. Wala? So, I hope, no? Klaro na? Katong before, can still be rejected. So, katong based on this example sa katong Israelites, nga iyang i-choose, before, then wala na kabos promise because of unbelief. Kita, in general, itong bigger picture, ipili ka sa kinodaan, wapang itukol iba, wapang mahimo, pili ta daan, iyata i-condition to adoption, pero nag-depende ako sa akong pagsalig, akong faith niya kaniya. Okay? So, I hope kini siya summary sa akong bihatag diri, no? I don't know if I can improve this better, but ang plan is Christ will die for the world, niya, muna siya destiny again sa mutuo, eternal salvation, which is in heaven, ang nili mutuo, eternal damnation, which is in hell. Mga part sa planos Ginoo. So, tanan pwede maluwas, kaya gusto naman ito Ginoo maluwas na nga, pero nagka-condition sa atong pagtuo. Okay? Parita sa stages of man's glorification. Ang purpose is Ginoo ta, mag-glorify ta. Pero kinsa may ang i-glorify, of course, kato yung dipilit daan. Pero mga tao yapon in general, over the angels. Diba? So, kato ganyan, balik taan. For those who know, he also predestined to be conformed to the image of his son. So, mo na nabasa na ito, foreknown, kumbaga ta, na even the Israelites were foreknown, pero wala sila kaabot sa promised land. So, dili na kampanting matukas langit sa i-foreknown na tadas Ginoo before the foundation of the world. Now, kini ito na tanaw ng Greek, verse 29. Katong foreknown na dire, pro-igno gyapon. Nya, pro-reason. So, kana siya ang predestined. Kung ka lang di-predestined, sa verse 30, yan ang itawag kanya siya, ikalisin. And then, katong ikalisin, itawag kaya ihanggi, hindi kayo usin, in other words, ihanggi, himong i-right, himong righteous or justified. Yan, katong yung justified, iya ko nung i-glorify, doksa, i-doksasin, doxology, yan, ikan. So, i-glorify. So, na sequence. Una is, katong before mo, kiba ta, katong ipili, yan ang i-predestined. Anay destination ng tao. Pamili lang ang tao actually. O niya, para ma-fulfill na siya, katuyang di-predestined, yan pagkatawgon. So, munang gospel. Mga pagtawag sa Ginoo, so gospel na. O niya, katuyang mo sa nung anak, kung madawat ka sa gospel, mo respond ka sa gospel positively, munang iyang justify. No? Iyang made righteous. O niya, katuyang made righteous, iyang ako itong himayaon. Pero, sumarira ni Paul. Kana sa natong background. Okay, pero rich na lang. Basta natawag na ko, ni-respond ko, hindi mo akong righteous, justify na ko, glorify na ko. Pero, mas verse 30, mo nila, those he predestined, he also called. Those he called, he justified. Those whom he justified, he also glorified. So, balik na sa verse 6. Okay, kaya ito, dito lang gusto mo rin ito, pero summarize ang pinipol ba? Normally mo ka mga tao, dili mo tanaw dahil background. So, kaya sila, okay, predestined ka, verified you can no matter what you do. Pero may gisulti daan si Paul.
The same people yung isulatan niya po. To set the mind on the flesh is death. But to set the mind on the spirit is life and peace. So may ingon ni Paul. Kung natong una-una, kalibutan ba kayo at kamatayan sa putana, nakatong set yung mind sa mga spiritual butang, life and peace. For this reason, the mind that is set on the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law. Indeed, it cannot. And those who are in the flesh cannot please God. So, nga nung nag-warn pa si Pablo, makaming matawahan na supposedly, mga luwas man kung sa concept nila na once a fully saved, hindi nila pinanglan pa i-remind di ba? So, i-remind ni Pablo ang mga early Christians because again, dapat magpadayon ilang pagtuo. Kaya kung stop sila pagtuo, mawagtang itong ilang pagka-save. Mabalik sila, sige mo, that programa, save. Sa prodigal son, pagbiya niya, he was considered as lost and dead. Pagbalik niya, he was considered as found and alive. So, dahil na ito, lukso lang ta sa verse 12. So then, brothers and sisters, we are debtors not to the flesh, to live according to the flesh. So, remind sila, Christianan mo, ipakamatyanan mo, dili ta, dapat mo pa sa atong unod, kung dili, ato ta sa spirit. For if you live, so, isa ng Udre, ito mga Christians niya po, mga luwas na. For if you live according to the flesh, you will die. Ya, kisa ng Udre, agad mga Christians na, inuray pa itong Christian, di pa ito denomination. Pero tingnan sila, if you live according to the flesh, di ba, you will die. Ang uban, ito lang sa verse 1, there's no condemnation in Christ. Back on the line, no condemnation. Without knowing nga, panulat si Pablo, kung siya atong baton. And then, but if by the Spirit, you put to death the deeds of the body, and you live. So, klaro kayo, no? Katong mga buhat ng bati, no? Kanakatawanan kayo, isa, put to death. Biyain na, and you live. So, makita na ito, ang mabuhi ka, if biyaan mo. So, wag po sa ilang predestination, no? No matter what you do, ano ka, gindo ko na ang pili mo niya, ilang yung nga, ipili niya, dili isip tangag, pili rin ako, dili, itawa na. So, yan na nilang concept of yung tulit nila, diba? Pero dili, klaro ni Paul nga, ang Christians na, kung live mo according to the flesh, you'll die. Pero kung nagpuyo mo by the Spirit, you have to put to death the things of the body and you will live. And then, for all who are led by the Spirit of God are children of God. So, nag-discuss siya rin nga, kung kita, nagkinabuhi ta sa mga spiritual bahay ng God, led by the Spirit of God, na children of God ka. Verse 15, for you did not receive a spirit of slavery to fall back into fear, but you have received a spirit of adoption. So, kita katulad nga, isulatan ni Pablo dito na adapted to because may dawat na sila. But iwan na sila, you have to continue, you have to live according to the Spirit, not according to the flesh. Then, when we cry of the Father, it is that very Spirit bearing witness with our spirit that we are children of God. So, kung na-spirit ko nag-verse 50 sa ato. Now, and if children with ears, so may spital kung ears, natin inheritance, diba? Ears of God and joint ears with Christ. My condition, if in fact, we suffer with Him, so that we may also be glorified with Him. So see, dili instant nga, kung justify na ka, kaya nidawat ka sa pagtawag, glorified na ka. Yung rin, ears of God na ta, kung ikaw, children of God mo ka, kaya nidawat ka. Pero yung nga, if in fact we suffer with Him, so that we may also be glorified with Him. So mag-glorified lang ta if we suffer with Him. So dili basta-basta na mag-glorified ta. Okay? So this is chapter 8. Ito ganina, mula summarize lang ni Pablo ba? Mula yung problema kay pick lang tani pili ka, glorification ang resulta. Well, in fact, naanay resulta si Pablo daan. Di ba summarize lang nito. Nga, eventually, mag-glorified ka. Di ba natas condition? You have to suffer. Dili kay, i-prosecute ko sa akong magtuog, biya ko okay lang yapon to, ibiya ka, wala ka ni suffer. Kaya kung suffer ka, di mo kang i-bear ka ng suffering. For example, mang-invite ko, hindi mo dawat, lain nag-storya sa ako, so suffering with Christ. Kasi Christ, pero niya, dahil mang siya gibuhat ni Mayo, i-reject mong yapon siya. So kita, when we invite people, for Bible study, for example, expect nga, i-reject ta. I'll give up, because that's our suffering with Christ. And if we do, glorified that. Pero na, if in fact, ano sa yung verses of one, provided that we suffer with Him. So nakita natin, ang mag-glorified ka itong mo suffer. In other words, mo endure persecutions, katong ito dito nasa na, like labor, no? Labor that is not in vain. Diba? So ayun, kita na ito din nga, dili ito siya automatic nga. Once ipili ka, i-predestined, yung itawag. Yung itawag, yung i-justified. Yung i-justified, yung i-glorified. Diba? Na-abuse yung kwarto. Ang pagtawag na daan, you have to respond.
Di ba? Hindi ka kapinipit sa tawag nga hindi ka mo-respond. Di ba? So, dito pala sa pagtawag, mo-respond ka. Nga ano to, kung mo-respond ka, so promise mo yan na pasaylo kasi mga sala, justified ka. Pero ba, di-made straight ka ba? Rather than katong italagdan pa ka. Pero after that, nag-justified ka, hindi rin na yung automatic na i-verify na ka. Yes, nahingo na kang anak sa Diyos. Pero yung dalayo, if we suffer with Him, so that we may also be glorified with Him. Okay? So, yung Miss Pablo, I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory about to be revealed in us. So, makita na to na si Pablo endured sufferings because of this glory. So, si Pablo is a good example. Niya siya nagsulat atong predestination, pero hago niya. Niya ang mga basa, hindi na kinanglan kay, anyway, ipili na kasi langit juga. Pablo mismo, nagsulat ako, ni-endure sufferings because he believes nga, it is through sufferings nga you will be glorified together with Christ. Okay? So, that is verse 24 and 25. For in hope we were saved. Now hope that is seen is not hope. For who hopes for what is seen? But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. You have to endure. Di ba? So, kailangan lahutay ka. These are some of the verses nga gisulti ni Pablo. Kanya, katong sa verse 29 of 30 kanina, summary na to siya. Kana siya na, those he foreknow, he also predestined. Okay? Kanya, katong yung predestined, di tawag. That is through the gospel. So, kung respond ka niya, katong itawag, nga ni-respond, ma-justified siya. Katong na-justified, nga mo-suffer, mo to siya mag-glorified. So again, this is a summary. Na ila din yung ibang under yung 2029 nga na destination. In fact, it's just a summary, daghan kay gisulti si Pablo. Ngayon cannot be glorified without suffering gani. Diba? So, ako nang i-adere, waka ni ma-mention sa chapter 8. Pero kato, how we are told, kana, so we are bound to give thanks to God always for you, brethren, beloved by the Lord, because God from the beginning chose you for salvation. So, actually, from the beginning, gamit. So, we know, before the creation, dipili na tadaan, again, over the ages. Through sanctification by the Spirit and belief in the truth. So, dapat ito. To which He called you by our gospel for the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. So, trawa, ang pagtawag through the gospel. So, katong in between ato na kay buhaton. Dili kay gipili ka, gipredestined ka, niya gitawag ka, then justify ka, then automatic glorify ka. Ano nakuha ninyo? Kaya again, kung by just merely seeing the verse 28 and 29, muna yung kagawin ka, nga talaga. Now, in fact, summary na ito sa gisulti ni Pablo. Yung muna sa imrag sequence, mamaya kung tag stages of man's glorification. Una, ipilit as Ginoo, niya ipredestined nga i-adapt, pero nag-condition na sa atong response. Niya mo itong katumang gipredestined, ang tao sa sabot niya, ang formo, tao mo na, ever angels, ihang gitawag through the gospel. So, nakibuhato po na sa pagtawag. And after that, kung na-respond ka, justify ka. But dili po kakabanting justify na ka, you have to suffer with Christ. Dili kay gamay persecution, nabiya na ka. You have to suffer with Christ, aron ka mag-glorify. So, niya si Paul tanan nagsultihan na. So, klaro na yung Christ, no? He said to them, go into the whole world and proclaim the gospel to every creature. Whoever believes and is baptized will be saved. Whoever does not believe will be condemned. So, klaro kayo diha ang ingon ni Christ nga mutuon ta sa katong gospel, yung death of resurrection, nga magpabaptize. So again, kani siya, muna siyang predestination in God's plan. Nga, before the universe was created, nanay plano, hindi mo, Christ would die for the world, or for sinners, o niya, nag-define siya sa destiny aning duha. Katumutuo, makainirap sa eternal salvation, which is mag-enjoy heaven. Ang dili mo tuo, makainirap ng eternal damnation, which they will reside in hell. So, muna ang naka-define ng destination, like predestination, ni Pablo. Hindi tayo sila na, pag ipili ka sa langit ka, langit ka no matter what you do. Napakita na ito kanina, even sa katong ang Israelites is for a small example, na ang di-formo, yung itong ipili, di-reject sa Ginoo, i-cut off. Reason, unbelief. Pero kung hindi sila mag-persist in unbelief, ibalik na sa Ginoo. So, klaro kaya ang condition. Kung di sila persist in unbelief, ma-graft-in sila balik. So, nag-graft-in mo ganit kung nabili natural, ito pag natural na. Yeah? So, nag-condition sa pagtuo. Muna siya. Kung di ka magtuo, di sa nag-graft-in na ka, i-remove ka pa. Mga tingin ko rin ayaw mo pagsalit. Sa,
Kung wala ka nag-spare sa Ginoo katong original, i-cut off niya, kamo pa ka. Diba? So, nag-plan yun nga, na anong duha sa lalay ng atong destiny. Kining destiny is, or the two destinies, defined na nadaan before the foundation of the world. Okay, that's the end of the lesson actually. This is part 10, and I hope natin nakuha sa kining predestination na lesson. Dali mga study actually. But I hope na mo something to defend yourself. Kay, again, magbasa lang mo silang mga basahon, muna ba, convincing kayo ba? Yeah. Tanahan itong context, dili yan. Okay, any questions, comments? Not necessarily this one or the entire topic on predestination. So, na may comments or clarification? Wala. Okay? So, again, ang katong before no, si Christ, nibawa na dalang pagkamatay para sa katong before no po niya ang mga tao. Kanya, na predestination, nga yung nga katong before no niya, katong hibawa na niya, kung buhat sila sa aming buhaton, mahimo silang adopted children of God. So that's the predestination. Last kini. But may condition again sa belief. So, at the reflections, do we treasure God's plan of redemption for mankind? So yun, nakita na pag ipili over the angels. Kana angay natin na siya i-treasure na sa planos Ginoo, kita center. And then, do we still hold the idea that once we are chosen by God, we can no longer lose our salvation? So, I hope wala nang tanong na pinili na ko, Christian naman ko, God's people naman ko, okay na ko. Pili na siya kay, mabot ang time na di na kamuto, tangtang ko na, di kami. And, kini siya, no? Have we suffered enough for Christ such that we can expect to be glorified with Christ when He comes? So, may itong something to think about. So, may itong mga suffering as Christians. Kaya yun ba ito, we have years of God and joint years with Christ, provided we suffer with Christ so that we will be glorified together with Christ. Okay, so I hope we have to think about finishing, have we suffered enough? Okay, so di alam ako ito, dahil salamat, na pinapupok ng